have a great day. Gagawa tayo ng almusal na French toast. Kumusta na po kayong lahat? Nakaganito po ako para hindi bumagsak o maano yung buhok ko. Ma-prevent ng konti ang paglagas niya. Diyan baka malagay sa pagkain na iluluto ko. Baka pag may kumakain o pagkakain kami may mga buhok. Kumusta po kayo? Ito po, gagawa po tayo ng French toast at saka milk tea. Ayan, dito po kayo ilagay guys. Ayan ang aking gagawing milk tea at saka French toast. So, unahin ko muna ang French toast. Kasi gagamit tayo ng sliced bread, 2 eggs, butter, and honey bunny. Aga ko nga yung fur. Tapos ang magiging kalaman, either na peanut butter, cream cheese, or pancake syrup. Yan, ang magiging kalamanin. Kaya ilalagay ko doon para hindi istorbo dito sa aking station. Charot, gano'n. So, gagamit tayo ng big bowl. Tapos ito, gumagawa po ako ng milk tea. Ito, fresh na, hindi fresh, warag ang tawag dito. Yung hindi nakatibag. Ayan. Ano yan? Tea. Finest garden tea. At saka fresh milk. Tapos lalagyan ko siya ng konting powder milk mamaya. Pag kumukulo na. Masarap kasi kung fresh na yung milk tea. So, ayan. Gagawa na muna po ako ng nakagaling yung buhok ko. Kasi guys, kaya ko nga siya pinagupit. Kasi dahil ako yung tawag doon. Gupit natin yung buhok. Nalalagas. Yan. Tapos yung ginawa ko, pinagupitan ko na, tsaka sobrang haba na niya. Lagyan tayo ng konting honey. Yan. Konti lang para may lasa siya. I usually use vanilla, pero nakita ko sa isang video dyan sa TikTok. Nag-use siya ng honey. So sabi ko, meron kaming honey. Gamitin ko nga. So, eto, gagamit tayo. Pero this is not the first time na gumamit ako ng honey dito sa aking French toast. Since na nakita ko na yun, lagi na lang ganito ang ginagawa. Ano na natin siya, ganito. And then, prepare na natin ang ating gagamiting kawali o tawa o yok. Ang dami ko sinaw. Daming sinaw. Medyo, pagasan pa rin natin kahit malinis siya. Hindi natin alam kung may mga insektong gumagapang kahit naka-cabinet yan. Meron pa rin minsan yung insektong gumagapang dyan. And at the same time, habang inaano ko ito, sasalang ko sa masinang kapoy. Ang hirap pagkapampangan ka. Hindi naman mahirap. Because sabihin, kinakain namin yung dati nasasanay na ako na nagagamit ko na yung na yun. Pero, bumabalik minsan, nakakalimutan ko, nakapampangan pa. Ganun ako. Okay, proud kapampangan naman po ako. Don't you worry. So, isasalang natin ang ating milk tea dito sa mahinang apoy. O, yan may diretso ako Ay, nako. Wow. Lagyan natin siya ng isang kutsarang warag tea.
o lips ng tea. Hindi kasi ako gumagamit ng tea bag. Mas maganda to. So, ayan. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Hayaan natin yan hanggang mamaya para parang maganda yung labas ng milk tea natin. Okay na ang ating pakawale. Actually, meron akong extra. Huwag muna to. Masyado nang mahal. Kagawa lang naman ako mga 8 pieces. Ganon. Hindi naman marami. Or 10 pieces. Ganon. Kasi si alagang makulit, kumakain yan pa isa-isa. Hindi ko bagay yung nakaganito ako. Ay, Diyos ko. Pero okay lang kasi yung buhok ko nga. Okay na yan. Lipat ko nga kayo dito. Siguro mas maganda dito. Kaya lang yung kasi. Ayan. Yan. Yung ng tawag dyan. Kung dito naman, wala din. So, balik tayo dito, guys. Nasunog na yung kawali ko. Sunog daw ang kawali. Hindi naman. Lagay tayo ng konting bato para hindi siya nasunog. Bato. Parang meron pa siyang hindi naman. And then, isosoak natin ng mabilisan para chitlog. Although, alam nyo guys, hindi gaano sobrang lansa ng amoy ng itlog. Hindi ko lang alam sa atin. Dahil siguro na rin sa kinakain ng mga itlog, kaya ganun doon sa atin sa Pinas. Hello! Yung edge ng mga tinapay. Ako gusto ko yung last part ng tinapay. Yung mga alaga ko. Hindi yan. Bakit sumisigaw yung pangating puso ko? Okay, ngayon na. Siya pa lang ang gising. Aga-aga niya talagang nagigising. Kagabi nagbibideo kay ako. Pumasok siya. Hindi yan pwedeng hindi niya ako puntahan. Nung maliit yan guys, hating gabi, magugulantang na lang ako, nasa tabi ko siya. Ngayon medyo lumaki na siya. Sabi ko hindi na nakasya dito sa kama ko. So, doon ka na sa sabi ko, sa room mo. Ayun. Pero hindi pa rin kagabi, pumasok na naman siya. Na naman siya. Habang nagkakantahan kami. Ay, wala pa pala ako. May nabili akong tumbler. Ay, hindi pala nabili. Binili pala ng anak ko. Si Renz to. Thank you, Renz. Eto guys, alam nyo, umaabot ng 3 hours ang init nito ng laman nito. Kahit na hapon na, di ba gumawa ka ng 2 o'clock. 5 o'clock na mainit pa rin guys. Atin. Sarap ng French toast. Tapos, para hindi dumikit pag pinlip mo siya o pag inano mo siya, lagyan mo ng butter yung kabilang slice o yung niya para pag hindi rin siya didikit, ganun lang. Anyway, tatapusin ko muna tapos magpapatuloy ako mamaya. Gumawa na ako ng coffee ko, pero di pa ako nag-aalam sa meron akong puto doon, yung ginawa ko kahapon. Ang init. Tapos meron akong pansit.
sabi ng kaibigan ko, dadaan siya dito kagabi. Kasi nga may papansit ako. At puto. Siguro wala siyang time na dumaan. Niready ko na pa man din. Ayan. Ingay-ingay ni Walido. Walido, guys, tapusin ko muna ha. Balikan ko kayo mamaya. Natapos ko na yung pagluluto ko, guys. So, kain tayo. Tapos ko na yung French toast. Saka yung milk tea. Eto, kakain na tayo. Para, today is Friday, pero wala kami luto. Kaya lang, naka-prepare na yung almusal. Almusal lang. Pero lunch, dinner wala. Usually naman, wala kami dinner. Kung anong kinain namin tanghali, anything goes na lang sa gabi. So, ito yung pansit kagabi na sana bibigay ko doon sa kaibigan ko. Hindi, sabi niya dadaan siya dito. Hindi siguro sila nakakadaan. Baka may pinuntahang iba o naglakad-lakad kasi sila. Baka umuwi na pagkatapos. Ayun. Tapos, may dalawa tayong slice na French toast. Nilagyan ko na pancake syrup. And then, ang ating coffee, hindi ko na inalis sa paglalagyan. Hininit ko na lang. Ang sarap nito. Pagdadala ko yung kaibigan ko nasa Sarja. Kain tayo. Nagpalit ako ng damit kasi nangamoy ako. Mantika. Kain muna po ako ha. Ubusin ko muna to. Tapusin ko muna to. Mamaya ulit.